final plate. So ito hindi to absolute na paraan. Isang way lang. Kung ano lang yung given. Susubukan lang natin gawin. So umpisa natin dito sa perimeter muna, no. Itong yan. Baga lot area. So 20 by 15. Gawa tayo ng rectangle. So magiging maliit siya kung i-compare dun sa mga previous na plate dahil 20 by 15 lang. Comparison LR50 tayo. Ganyan ang comparison niya. Ito yung isang bilog dun sa plate 11 to 20. Standard. So, meron tayong ganyan. Yung hindi, isang way lang din para mas mapadali. So, set muna natin pala yung dimension. 0.1. So, dahil maliit yun, basta tayo sa standard, wag annotative new. Nasa 1.0 ata. Kasi maliit lang yun. Hindi, 0.1 lang pala. Okay, continue. So, pag configure ganun, 0.1 tas kalahati ng 0.1. By layer. .1. 0.05 ang kalahati ng 0.1. Move ka ng isang 0, then kalahati ng 10.5. And 0.5 plus 0.5 is 1.0. Okay na yan, fit. Okay. Scale, wag nang gagalawin. So, for decimal place tayo, suppress is 0. Para hindi mabawasan yung 0. Yan ang gagamitin nating dimension. I'm not sure kung yan talaga So, tanong nyo na lang sa instructor kung ano ang tamang dimension. Tapos, kunwari dito, imbis na gagawa ng line para hindi na natin galawin to bali. Rectangle para hindi na magdoble yung line. Ang isang ginawa ko ay set muna natin pala yan. Layer properties na. Gawa na tayo ng layer. So dito, note 2, name of layer. So gagawin natin yan. Rename. Wall. This new layer. Window. Door. Dim. TX. Yan. So dim. Okay. Hindi makita dyan. Yup. Sagad na pala Okay, sagad na. Hindi lang kasi kita yung ribbon. So, set natin muna yung kulay dito.
red. Then, dito, balik tayo dito na. Gaya niyan. Iunahin ko na yung dimension muna. Isang way para hindi ka na maggawa ng line, tapos i-delete mo ulit. Pang guide lang. Mag-start ka na doon ng dimension. Click linear dimension, tapos enter mo 5. Then, gagawin na niya yung 5 na dimension. Then, same dito, 3.0350 na. Start tayo dyan, 3.03 50. Then, click mo doon. Ulitin natin. Hindi siya tumama. Linear. Click mo doon sa last. Tapos, enter mo yung sukat 3.0350. Enter din. Tapat mo na doon sa last na dimension. Pag kinlik mo doon, magkatapat na yan. Hindi mo na kailangan tansyahin kung gaano kalayo. Yan. Tapos, yung point na yan, sample dito, sa edge ng wall na yan, no? Diyan na tayo gagawa ng line. Meron kasing, ayan, may marker siya dyan, node, kung saan tumama yung dimension line o extension line. So, click mo dyan. Nasa dim pala tayo. So, pag ganyan, punta na tayo sa wall siguro. Or 0, hindi ko sure. Basta kailangan madala mo ito. Part na to ng wall, kaya lagay na lang natin sa wall. Ayan. Pagkatapos nyan, 5 na yan. Itong height na yan. Dahil ito dimension niya 5, diba? Kasi gumawa ka ng line doon sa node na yan. So yung style dito, ang na-realize namin, karamihan sa amin na nakagawa nito, mag-uumpisa ka dito, carport terrace, then bubuin mo yan pag ganyan, paikot ng counterclockwise, no? Bakit? Kasi mas madali siya ng ganun dahil makukuha mo yung mga sukat dito tsaka dito. Dirty kitchen may mga value dito, pero itong lapad na to, makukuha mo lang dito sa master's bedroom, then mag-i-indent ka ng 1.0. Makukuha mo yan, itong wall na to. Kasi dito walang given kung gaano kalapad itong dirty kitchen. Mula dito sa perimeter hanggang sa next na wall na tatamaan niya. So yun, umpisa natin dito. Same dito sa baba, 2.8 na. 2.80 yan. Mukha siyang 2.0 pag naka-zoom out. Pero 2.8. So, umpisa na natin sa dimension linear. Pag nag-track na, 2.8. Wala tayo sa dimension layer. Maganda i-practice nyo, gawin na muna yung layer tapos saka ka doon. Select mo yung layer tapos doon ka gumawa ng dimension or wall o kung ano ang kailangan mo gawin para hindi mo na kailangan i-highlight tapos i-move sa layer. So nakatipid ka ng oras doon pag ganun yung ginagawa mo. 2.8, extend natin ng konti. Then didiretso na, pero mamaya na yan. Next, may gap dito, wala tayong reference dyan, so unahin muna natin dito sa kabilang dulo. So gawin na natin yung dimension ng line sa baba. Itong tapat mo na lang dyan, maski hindi mo na input ng 15 kasi saktong 15 naman yung ginawa mong rectangle and then dito yung 4.7175 dimension linear, click 4.7175. Ayan. Tatapat natin ulit dito para pantay siya doon. Then next dito 4.2175.
Click. Ayan. Tapos, next yung 2.8 naman. Dimension linear. 2.8. Pwede mo nang i-omit yung 0 kung sure ka naman. Example yan, tatlong 0 sa leading. So, ang tawag dyan, non-significant figure na yan. Ang significant lang dito is yan, 2.8. Yung beyond dun, yung mga 0 wala na. 2.80, 2.800, 2.8000, 2.8 lang ang ibig sabihin nun. So, nasa precision lang kasi yung kung i-input mo yung kung bakit 4 na decimal place. So, 3 0 sa kaso na to. Tapos, itong line na to, example, 0.2 yan. Then dito sa ibang wall, 0.15 na lang. Ito, 0.15. So, may isang way na paggawa ng line dyan na imbis na gagawin mo, kunwari, may line ka dyan. Tapos, saka mo i-offset ng kalahati. 0.1, diba? O, i-compute mo pa yun. 0.2. Offset mo ng 0.1 tapos 0.1 para makuha mo yun. Kaso paano kung 0.15? Anong kalahati ng 0.15? 0.075. 0.075, diba? Kailangan mo pang i-compute yun. Yan, para lang makuha yung 0.15. May isang way dito na paggawa ng line na ganyan. Equal na yung space niya. And sa gitna ka ng line, sa gitna ka ng line, mag-umpisa ng line na may width, kumbaga. So, yung command na yun is multiline. Basta, multiline na to. So, yung niya dito, pangalan sa command is mline. Multiple parallel line. So, multiple nga siya. So, pag in-enter mo mline, ang gagawin niya is, sige, try natin sample. Ayan. Pansin mo, parallel na yung ginawa niya. Parallel na line. So, configure muna natin yan para mangyayaring ganito. Pag-click natin sa gitna, parallel line sa kabilaan na yung gagawin niya. So, pagka enter mo ng mline dito sa justification, then lagay mo sa 0. Tapos, ang line yan, papansin mo, kasi ito parang polyline. Ang papansin mo, ibubuo niya kung saan ka kung saan ka next na gagawa ng line. So, yan, nakagitna na yung line na yun. Gitna na yung starting point niya. Gusto mong i-adjust yung kapal, yung lapad. Dito ka sa scale. Saka may enter yung value, 0.2. Kaso nasa ibang layer pala tayo. Punta tayo sa wall naman. Nasa wall layer na tayo. Ulitin natin mline. Tapos scale, 0.2. Okay. Mag-start tayo dito. Gawa lang tayo muna ng diretso hanggang dyan. Perpendicular. Papansin mo kagaya nung dito. Itong dimension line nasa gitna siya ng dalawang line na to. Tapos, yun natin point. Magda-dimension na din ako dito para mapadali yung pag natin. So, track 0.81. Maling layer. Click 0.81. Ayan, sige, adjust lang natin mamaya. So, yung point na to, kung saan siya tumama, doon tayo gagawa ng 45 degrees. Ayan, pag naka-on yung
Out na natin muna. Okay. Ito ba yan? Object snap. Okay. Bakit nagkiklik? Okay. Ayan. So, pag na-on yung polar tracking mo 45 degrees, pwede nang gumaganyan. Palit tayo ng layer wall. So, hindi ko alam yung hub eh. Hindi, dito. Ayan. Mag-reference ka lang dun sa isang 2.8. Hindi, ibabaan na lang pala natin. Kasi dito, M-line ulit ang gagamitin. So, yan, may 45 na dyan. Mag-M-line tayo ulit. 0.2 pa rin yung sukat niyan. Kung ano yung last mong sinet. Then, extend natin perpendicular. So, pag terminate nung kunwari tapos ka na dun sa M-line, escape or enter, nasa sa'yo. Or right click, space. Pare-pareho lang yun. Then, pag may ganyan papansin mo, itong line na to, tatama na dyan. So, trim na muna natin. Napapansin mo kapag nag-trim ka, dalawa silang masiselect o matatanggal. Yun ay dahil parallel line kasi itong M-line. So, kapag gumawa ka ng isang line, kasama niya yun. Pili ka dito sa right side, masiselect lahat. Pili ka sa left side, masiselect yung dalawa. So, kung gusto mong i-trim ng isang line lang yun, kailangan mo munang i-explode. Yan, explode. Then, individual na line na yan. Kung mamaya na lang natin i-explode. So, punta tayo sa offset. Enter mo yung value point. O kaya sukatin mo na lang to. Yan na yung offset distance niya. Then offset. Then trim muna natin. Okay, explode natin yan. Trim. Trim mo muna yan. Okay, hindi siya naka-explode na. Actually, mali. Extend natin yun. Tapos ito ang ititrim. Yan, so 0.81 yan. Tapos 45 degrees. And yung gitna nito tatama dyan sa 0.8 na yan. Gaya ng nasa figure. Tapos dito na tayo sa taas. So para makuha to, okay, meron na pala tayo na itong 5.0 na height. So mula dito siya. So saan tatama dito? Ang next natin point is ito, 2.750. So probably gawin muna natin ito. Sa next na 2.0, 2.8. Next. Ang lapad nito is 0.15 na. Okay, sige. Mag-M-line na tayo dito. M-line. Scale. Para palitan natin ng 0.15. Click. And then explode na natin agad. Kasi edit din natin. Ito yung part na yan. Dito. Tapos itong wall naman, interior wall. Mangyayari. Okay. Isara na muna natin dito sa terrace. So mula dito 2.6265. Gawin na muna natin yung dimension. So dim. Linear dimension 2.6525. Labas natin ng konti. Ayan. Kulang pa siya na. Ganyan. Para lang appropriate. Tapos tatama siya dito sa gitna, no? I see. 4 point. Pwede natin siguro i-move yun.
Okay? Kasi gawa muna tayo na tong rectangle. Practicein nyo siguro rectangle kapag rectangle naman ng shape imbis na gagawa ka ng line kasi bukod sa matagal, example gusto mo i-move yan, kailangan mo select muna lahat at saka ang problema niya wala kang geometric center. Kumpara sa kapag gumawa ka ng rectangle, 0.3050 na enter na natin yan. Tab 0.3050. Yan, isang highlight mo lang kahit alin dyan sa line na yan, rectangle na yan. At ang kinaganda, kapag nag-move ka or copy, select object, meron ka ng geometric center. Hindi ka na magpaparametric na mid between 2 points. Yun ang bakit kailangan masanay kayo mag-rectangle kung rectangle naman siya. Imbis na line. Para mapadali na din yung buhay niyan. So, ayan, ang intersection point niyan is yung 2.6525 tsaka 4.2175. So, sa move, tapat mo na dyan. Tapat mo dito. Dyan, tatapat. Nasa gitna na yan. Kaso mali yung layer natin. Layer ko. Yan. Lipat na lang natin sa wall. Sa edit, punta na tayo sa wall. Yan, may sukat na tayong ganyan. I-terminate na natin doon. Or copy na lang natin to. So, copy natin dahil dito siya mag-intersect. Dito natin siya pipick upin. Ayan. Then, may polar tracking yan. Perpendicular lang o straight lang. Horizontal hanggang sa tumama dun sa inner wall ng carport. Huwag dito kasi mamove mo ulit. Diyan na lang. Then, magti-trim na muna tayo dito. Dahil naka-explode na yan, pwede na natin i-trim, diba? Yan. Then, ito pwede mo nalagyan ng line siguro. Para lang di ka malito. Then dito, since may line tayong ganyan, kasi offset na muna natin to ng wall thickness na to 0.2. Eyeballing na lang. Ito 0.15. Ito yung ginawa natin last 0.2. So ito ang pinakamalapit, diba? Kumpara naman dito. So definitely hindi to 0.15. So 0.2 na ang gagamitin natin. Offset natin ng 0.2. Ayan. Pero na ganyan trim na natin to. Yung 0.2. Then mapapansin nyo meron na tayong wall. Itong 0.0 itong 0.05 yung offset o sobra nung para dito sa door. Kasi hindi ka pwede maglagay ng pinto sa mismong flush flush siya doon sa perpendicular na wall. Bakit? Dahil baka hindi bumukas yung bisagra or yung isa pa yung doorknob. Pag binuksan mo, tatama siya doon, diba? Hindi siya mag-straight na ganyan. Hindi siya mag-perpendicular sa wall na to. Dahil may tatama. Kaya ganyan naka-space siya ng 0.05. So, pag nakuha na natin to, diba? Itong 0.2. Ito yan. Kundi diretso yan. So, stretch natin. O kaya, kahit nasa trim ka, hold shift. Dito pala sa kunwari, nag-edit mode ka na. Nasa trim ka, hinold mo yung shift. Ayaw niya mag-extend. Kunwari, dito, ito pwede naman. Pero dito sa line na to, ayaw mag-extend. Naka-hold ako ng shift Ito pwede. Ba't pwede? Example ito, ayaw mag-extend. Kasi wala siya nakikitang boundary line. Ngayon kung zoom out natin, may makita na siyang boundary line.
Pag nag-extend ka, pwede na siya mag-extend ng beyond. Kumpara dito sa naka-zoom in, ayan, ayaw niya mag-extend. So, yun lang isang tip din. Mas mapabilis lang. Extend na yan natin. Ito na yung line na ito. Then, offset natin yan ng 0.15 naman kasi manipis na wall na yan. Ayan. Then, trim. Then, itong 2.7750 para makuha natin ito. Gawa na ako ng dimension, linear. Kahit dito na muna ako magsimula. I-adjust na lang natin. 2.7750. Okay, maling layer na naman. Move ko na lang. Ayan. So, meron ng ganyan 2.7750. Gagawa ko ulit ng M-line. M-line na 0.2 ng ang scale naman. So, scale 0.2. Kasi yung sa carport, ito, 0.2 yung size ng wall, diba? Ayan, gawa tayo ng, siguro ganyan pwede na kaya. Tansyahin na lang yung aabot siya. Then, meron na tayong ganyan, 0.8. Mag-dimension na lang ulit tayo. 0.8. Wrong layer. So, may 0.8 ka na. Saan siya tumama? Track mo lang yung 45. Mag-intersect dun sa isang line. Ayan. So, pwede natin explode. Siguro to. Naka-explode na isa. Tapos, offset naman natin ito ng width na tong wall na to. Ayan. Then, mag-trim na tayo. Ito extend natin. Shift. Mag-extend. Trim. Ayan na yan, bali. Pagkatapos, dito naman, itong daanan. Okay. 0.8106. So, pwede natin gamitin dyan yung M-line. Pero hindi na tayo mag-offset na ng kalahati kasi tiyatamad, nakita ko pa lang yung 106 na nakakatamad na mag-compute. So, M-line. M-line, punta ka sa scale. Type mo lang yung 0.8106, yung width ng daanan na yan. Enter. Then, search either dito or dito kung saan ka mas, kung left-handed ka o right-handed ka. Then, gawa ka lang ng line na ganun. Explode. Trim mo itong part na yan. So, ang dimension na yan is 0.8106 na. Again, maling layer. Tapos, next. Andyan, na tayo na. So, isa pang tip dito kapag umabot ka na kasi dito sa living room, bedroom, 3 to 1, TNB. Pag umabot ka banda dito, medyo nakakalito na. Pag banda dito, dito ata, nakakalito na yung kung nasa ang part ka na, lalo na kapag kunwari nag-zoom in ka. Dito, nag-zoom in ka dito, then hindi mo pa nagawa yan, nalilito kung nasa ang part ka na ng map. Configure mo na yung TXT. So, sa TXT yung kulay, hindi ko sure ito kung TXT nga to, pero TXT siguro, no? Kasi text siya eh. Yung mga label ng room. So, set na natin yan. Sa TXT, siguro TXT. Hindi ko alam kung ito tama. So, tanong nyo na lang. Basta layer TXT green. Gawa na tayo ng MText. Sukat mo na yan. Tapos, andito ang specs. Ito pala floor plan. May ano pa pala doon.
part pa pala ng text yun. Ito. Hindi. Ito pala. Living room. Height is 0.25. Middle center justification. Height 0.25. Enter. Then, sa text dito, hindi ka na mag-scroll dyan. Pagka-open mo ng font selection, type mo na ng diretso yung wait lang, andito yun. Ito ang text font na gagamitin, ISO CP2. Yung .shx is file type lang yun ng text font. Hindi mo talaga mahanap yan, yung buong yan, ISO CP2.shx. Ang makita mo lang is, i-type mo na yung ISO. Pagka open mo, ISO, yan. Nandun ka na sa ISO CP, then next na yung sa ISO CP2. Click mo yung ISO CP2. Ito yung ISO CP2.shx. So, ba't walang SHX doon? Punta tayo dito. Leader. Tama ba? Sige, leader na. Modify natin yan. Hindi pala dyan. Dito sa annotation yung pag dimensioning, di ba? Yung kapag ma-modify mo to, dito sa text, maglo-load ka ng ibang. So, kailangan pala natin ayusin yan. Mali. Doon tayo muna sa Hindi pala. Okay, naka-by layer lang pala yun. Kahit di muna natin select doon pala. Modify natin ito. Kasi yung dimension naka-aerial pa yan. So, yung ginawa mong dimension na style, modify mo yun. Punta ka sa text. Dito text style. Text style. Ito ang arrow dito. Tatlong dot dito. Tatlong tuldok. By layer yan. Pero nasa ibang layer pala ka tayo na. Sige. So, text style ito ang tatlong tuldok. Then, i-ano mo lang, kailangan naka-highlight yung standard. Then, dito sa font, dito mo hanapin yung ISO CP2. Makikita nyo, andito yung .shx. Kasi dito sa window na to, niload nyo yung file type. Example ito. File type. So, siguro provided ng to. Ng Autodesk. O add-on na plugin. Tama ba? Basta ito. ISO CP2.shx. So, hindi ko lang sure bakit kapag sinelect mo itong ISO CP2, manipis yung line, no? Manipis yung font. Pero ito, medyo makapal siya. ISO CP2. Parang mas malapit ito dito, no? Para sa ISO CP2 lang na hindi IV25 at saka IV50. Kaso, kayo nang bahala mag-decide dun or tanong nyo na lang kung alin ang tama. Ito kasi nasa specs ISO CP2.shx lang. Na-apply natin yan. So, sa standard nakasave na yung ISO CP2. Ay, mali pala. Ito pala yan. ISO CP2.shx. Apply. Close. Ang text mo yan is magiging ISO CP2 na yan. Doon yung .shx. Dagdagan na lang. Explanation. Dito na tayo sa saan na ba tayo? Terrace. Meron na tayo na to, di ba? So yung carport,
gawin na muna natin yan. Sige. Same, mag-dimension na muna ako. 0.7. Maling layer ulit. Yung magla-label pala tayo, no? Sorry, ADHD. Carport. Gawa tayo ng multiline text sa layer txt muna, no? Multiline text. Okay, itong size muna. Then ang size niyan is 2.5 ba? Ayan, 0.25 MC. By layer ISO CP2 na yung gamit natin, no? Text height 0.25. Enter. Type mo living room. Subitin siya, stretch natin ng konti. Nakalimutan ko i-set yung justification MC. So move na muna natin, no? Sa legend yan, yan. Pero i-copy na natin. Control C, Control Charlie, hindi Z, Control Charlie. Then maglagay tayo dito sa carport. Edit na lang natin. Carport port, hindi prot. Ayan. Label. So ano lang yan, isang navigation technique, trick. Lagyan na lang natin dito para hindi nakakalito. Terrace. Tapos nasa layer txt na yan. Pag in-off na, sa 0 muna tayo, then pag off natin, okay na siya. Nakasave na siya sa layer text. Balik tayo sa wall na layer. Then gawin na natin to 0.20. Offset na lang natin to. Offset na 0.20. Enter. Meron na. Then sara na muna natin to. Perpendicular click. Offset 0.20. Okay. Yan, meron na yan, ganyan. Gusto mo i-dimension na din natin para along the way natatapos natin. Then linear, ayaw mag yan, 0.20. Same dito. Then dimension na din natin yung pillar. Mukha siyang pillar ate. Yung column. So ibig sabihin interlock lang itong itong bahay kasi ang column nasa terrace lang. So pillar lang siya kasi terrace na. Hindi siya ganun ka-detailed na talaga. Floor plan kasi lang siya pinapakita lang niya yung pesto ng mga rooms. Kasi supposedly column. Kaso kung ganyan kalaking bahay, ang column mo dalawa lang nasa terrace pa. So lilitaw na interlock yan. Pero hindi ganun. So pillar lang yan. Then ito dimension na yan. Ikaw na, hindi. Sige, gawin na natin kasi may open pala dito 2.05. Ang 0.05 dito is yung sa door lang Gawin na natin to. Dimension linear 0.7 dyan. 0.7. Ganyan kaba. Then next natin point ito. Mula sa baba ng pillar track 1. Tapat mo doon. Then meron ka ng space dito.
Mag-create ka na lang siguro ng line sa layer ng wall line. Then trim. Yan na yan. Dapat dimension natin sa wall. Dim na layer. Dalhin natin doon. So dito, dagdag na din. 'Di ba itong extension line na to, hindi siya overlap dito, hindi siya kita dito. Kasi dinala mo sa layout yan. Visible yung red. Papatungan niya yung black. So tinuro lang din sa akin to. Credits dun kay EJ yata. Hindi ko, EJ yata o J. Nadidinig kong tawag sa kanya. So, yun siguro yung pangalan niya. Highlight natin, right click, properties. Dito tayo nagsimula, di ba? Ibig sabihin, dito sa lines and arrows, ayan, dim line 1, di ba? Dim line 1 at saka dim line 2, di ba? Dito tayo nagsimula, so dim line 1 siguro yun. Ito ang dim line 1, no? So off natin yung, bakit di siya nag-off? Wait lang. Balik natin muna. Okay yun. Extension line pala, sorry. So, sa extension line, ano natin to. Stretch natin na yun. Dito sa properties, lines and arrows. Properties, diba? Lines and arrows. Sa extension line, pwede mong i-select na ano. Okay, 2 pala yun. So, on natin yung 2. Hanapin nyo na lang alin dito. Kung alin. Kung 1 o 2. Pero, siguro naging 1 to dahil lang dito yung dimension value. Dimension, yung point to 0. So, yan. Pwede mong i-off dito. Imbis na i-explode mo yan, tapos saka mo i-trim or delete. Sa properties na lang. Tinuro daw ata nila. Ni sir. Sa kanila. Sa section nila. Sample dito, ganun din. Sige, close mo natin. Highlight, right click, properties, lines and arrows, extension line. I-off natin pareho to. Dahil dito, wala siyang extension line na nakalitaw. Same din dito. Basta gayahin lang. Yun yung pag-off ng extension line. Then, okay na yan. Dito na tayo. Same lang din gagawin nyo. Dimension. Then, yung dimension dito, yung matitira, yun yung gagawin mo ng line, then trim. Dito na muna tayo sa ibang next na part. Paggawa ng paglagay ng door na lang. Yan. So, format muna natin yun. Ito ang formatting ng door. So, papansin mo, 1.0 ang width ng pinto mismo. Then, radius niya is 1.0 mula dito sa ang tawag dito, edge o outer na part. Ito ang inner. So, hindi ko gagawa ng center point dito. Gagawin yung center point dito. Para hindi masira yung dimension mo. Para 1 by 1 ang sukat niya. Kumbaga, gusto mo maging safe, gawa ka ng ito muna tayo sa door na layer, no? Door, para yung magagawa natin magsisave na doon. So, maging safe, gawa ka ng rectangle na 1 by 1. Dapat papasok dyan ang pinto. So, itong 1 by 1 na 1.0. Okay.
nandito siya sa specs ng ito, sa Note 1. Dito wala, all text styles. D1, D2, D3, D4, yan yung mga size ng door. Ito, D2, mas maliit yan kaysa sa D1. Visual, mas maliit, no? Then, D2, D3, then D3, D4. Dito na mas malaki ang D4 niyan kasi 0.75. So, ito, rectangle ka. Diyan ka lang gagawa ng door na 1.0 which is D1 1.0. Gawa tayo ng gaya natin to. Line command, nasa layer tayo ng door na. Start ka dyan. Tapusin mo na dyan kasi 1 din yan. And then, offset ng 0.0625. 0.0625. Ito yung thickness na yan. Then, nasa sa inyo kung gagamit kayo ng circle radius or sa akin kasi arc na eh. Bakit arc? Kasi hindi ka na magtitrim o delete. So arc, center, start, end. Ito ang center mo. Start ka dito. Dahil 1.0 naman yan. End mo doon. Alisin na natin itong rectangle na guide. Yan, meron ka ng ganyan. So may sobra dyan, so ititrim mo. Then, i-close mo lang ito gamit yung line. Yan na ang D1 mo. Lagyan natin ng label. Para lang di dagdag full proof kumbaga. Hindi nakakalito. So, next na format mo niyan, tapusin mo yung apat na yan. D2. D2 is 0.8. Then, offset. Andiyan pa yung 0.0625. Then, gagawa ko ulit ng arc. Center. Dito na ako mag-start para meron ng sukat. Papansin nyo, counterclockwise, hold mo yung control. Horizontal, click. Dito na yan. Then, kuha tayo ulit. 0.7 naman sa D3. Offset. Arc. Hold control. D3 na yan. Then D4 is 0.75 naman. Mas malaki siya kaysa D3. 0.75. Offset. So yung mga sobra doon, titrim pa lang natin. Then start, center, start, end. Hold control, pull, horizontal. Close na muna natin pala yan. And trim na natin yung mga sumobra. Mahirap na baka ma-minus pa yan. Yan, meron ka ng D1 hanggang D4. Nasa layer yan ng door. Ngayon, dahil ginawa mo siya sa layer ng door, every time na paste ka dito, example dyan, ito muna tayo ng 0 na. Tapos, every time na mag-paste ka dyan, mali.
yung off pala. Every time magpe-paste ka dyan, lahat ng ipe-paste mo dyan, nasa door na layer na. Kasi ginawa mo sa umpisa pa lang sa door na layer, di ba? So, ayan, pag-check lang dyan kung tama. Nasa ibang layer pala yan. Pag-check, ayan. So, on muna natin lahat yan. Tapos, wait, D1 bang terrace? O, sige, D1. Okay. O, kunwari, dinala na natin sa dyan, malapit. Move natin yan. Hindi ko na-select yung line. Yan. Highlight ko na muna din, move. Pero nasa sayo kung move muna bago highlight. Then base point mo di. Ulitin natin. Move natin base point dito. Then gusto mo naka-offset ng 0.05 dyan. Pero bago yun, wait lang. Yung wall muna pala. Set muna natin yung wall. Mag-offset tayo ng 0.15. Buong line na yan. Pataas. Kasi ito yung dimension na yan. Diretsuin mo lang. Kaya pataas ang offset. Then okay na yan. Balik tayo dito. Sa door. Papansin yung layer. Okay. Labas muna natin. Sa ibang layer ata siya. Ayan. Nasa layer siya ng door. Nakamix. Kasi ginawa ko pala yung line dito. So, move muna natin lahat. Yan sa door na layer. Para mag-save na siya doon. Yan. Highlight. Nasama yan. Okay. Then move dito ang base point. Then gusto natin naka-offset ng 0.05 pa ganyan. Kasi yun ang specs. Ito, 0.05. So, parametric, hold control, right click, from. Click mo dyan. Then, makita mo yung polar tracking. Horizontal sa kaso na to. Then, type mo 0.05. Enter. Ang gagawin niya, pinick up mo kasi dito yung line. Tapos nag-from ka. Kapag nag-click ka dito, in-enter mo 0.05. Mula dito, from dito, 0.05 hanggang doon. Sa kung saan mo siya dinirect. Sa kaso na yung horizontal. Right. Pupunta siya doon. Tapos, i-close natin itong line na yan. So, layer wall. Wall. Hindi text. Yan. Yan. Then, pag dimension natin sa layer dim, linear, yun at saka to. Hindi ganyan. Hindi niya ma-compute. Ayan, 0.05. Right side. 0.05. Then, hindi pa tapos ito. Sa door, punta muna tayo sa layer ng wall naman ngayon. Kasi itong gagawin nating line dito, supposedly part siya ng wall eh. Explain natin kung bakit. Ayan. Di ba gumawa na tayong line din, i-trim na natin ito. Gumawa na niya yan. Kapag enough natin yung layer na door, ayan, ito ang magiging matitirang part ng ang tawag dito, wall. May sense siya kasi kung itong line na to sinama mo sa door, ma-open itong line na to.
Kaya siguro part na lang siya ng layer na wall. Kapag in-off mo yun, yung door, sarado pa rin yung wall. Dito sobra siya, trim na natin yun. Habang naka-off yung layer na door. Pag on natin ng door, ayun, wala na siyang mag-overlap na linya. Layer, check lang na. Okay. Zoom out natin para makita. Ayan. So, ganun sa door. Then, ano pa ba? Mga tags. Sa window, halos same lang din dito sa same sa door, magpo-format ka muna. So, meron tatlong door, no? W1, W2, W3. So, hindi ko alam. Set na muna natin yung layer ng window. Window pala, hindi wall, sorry. Window, set na natin ng cyan. Yan, cyan. Ganun. Tapos punta tayo sa layer ng window. Format na natin. Sa mga window, kung mapapansin nyo itong drawing na ito, i-scan nyo. Walang window sa mga point 2 na wall, puro point 15. So, assume na natin na pwede na natin i-assume. Gawa ko ng line dito. Dahil lang sa layer window siya, kulay cyan na siya, no? Gawa lang muna ako ng point 15 na line. Ito yung kapal ng wall. Then, sige, isama natin yan. Itong lapad, width, lalapad ng window 1 is 1.6. Offset natin ng 1.6. Ayan, then, di-divide natin yan. Divide. Okay. Divide natin yan ng 3 parts. Bakit? Kasi, sample natin ito. Itong dalawang line na blue, nasa pagitan siya ng mga yan. Ata. Tama ba? Ata, oo. So, ang lilitaw niyan, ito, dahil dinivide natin ng 3, sa dyan, diba? Perpendicular. Node 2. Perpendicular. Lilitaw siya na ganyan. Ito yung thickness ng wall, diba? So, hindi na necessary to kaso gagamitin natin yan sa pag-move kasi. Meron ka ng ganyan, mag-sample tayo ng window. Window 1 yan, no? So, ito window 2. I-format na muna natin. Ulitin natin. Select ko lang yung line na yun kasi may naka-divide na 3 na yan. Then, copy. Wait lang. Control C, Control V. Saan na napunta yun? Ayun pala. Ito na ang window 2 natin. Lagyan natin ng label. W1. Next na width naman 1.4. Sa layer pa rin tayo ng window na. Gagawa na ako ng 1.4 dito. 1.4. Then offset natin ito. Line na to. Tapos kapag sample natin yung paglagay dito sa terrace na muna. Tsaka, sige, terrace na muna. Sakto may pinto na din yan.
So yung placement nito, inassume lang natin. Ano mapapansin dito sa figure? Itong window nakagitna sa point na to, tsaka to. So midpoint, yan. Or mid between 2 points. So pag lipat, highlight natin yan. Then copy. Ang base point natin, nasa pagitan na itong dalawang line na yan, di ba? Dapat, banda dito. So, mag-parametric tayo. Hold control, right click, mid between 2 points. Click. Click. Oh, sorry. Sa drawing pala yun. Figure pala yun. Then, dahil naka mid between 2 points tayo dun, di ba? Magme-mid between 2 points tayo ulit dito. Ito, tsaka to. Yan. So, hold control, right click, mid between 2 points. Click. Click. Ayan. Magpe-place siya doon. Sa pagitan na itong point na to, tsaka point na to. Similar. Ata. So, yan, window 2 yan. Meron na tayong door, window. Next na nyan is tags. Tags na ba? Sige, tags na lang muna. So, sa tags, disclaimer lang ulit. Hindi ko sure kung ito ang tama. Tanong nyo na lang. Pero, demo na din natin kung paano. So, punta ka sa tags. Set mo muna yung kulay. Probably green kasi mas madami. Ang green. Imbes na, hindi, by layer. Imbes na by layer. Matama green na lang. Para may kulay tayong maselect. Okay. Nasa layer na, wala pa tayo doon kasi. Tags. So, unahin muna natin yung bilog. Diameter 0.04. Circle diameter 0.04. 0.4 lang pala. Then, line. Tapos gawa lang tayo ng guide para dun sa placement ng text. Itong W at saka 2. Window 2 na tags to. So, height 0.12 MC, middle center. Line mtext. Click, click. Kahit ano muna yan. So, height set muna 0.12. Enter. Justification MC. Then, start typing. W muna. So, dito, kapansin nyo, green siya, no? Dahil naka-by layer. Kaso, kailangan kasi natin black. Kaya, saset na natin dito ng black. Bakit hindi white? Kasi pag white ang ginamit mo dyan, naka-force ang kulay na to, bali. Kapag white ang ginamit mo dyan, pumunta ka sa layout. Dito sa layout. Pag ipa-plot. Pa-plot o viewport na. Lilitaw na magbe-blend siya dito sa background na white din. Kaya hindi siya makikita, mababasa. So, kailangan mo yung set ng black dito. So, disclaimer. Ito yung hindi ko alam kung hindi ko sure kung tama. Kaya nasa sa inyo na lang kung gagayahin nyo to o itanong nyo kung ano yung tama. So, Control C ko lang, then Control V ulit. Place ko na dun sa gitna. Delete ko tong line na guide. Edit. 2. Meron tayong W2 na tags. Ilang tags ba meron? 7. Kasi D, 4 na D, 3 W. Gawa muna tayo ng
tatlong double yun. Tapos, dito naman yung sa D, i-edit na lang natin yung laman. Ayan. W1, W2, W3. Then dito naman D. D1, D, D yan. Yan. Yan ang mga tags natin. Then sa tags, sige, unahin muna natin yung door. D1, no? So, mag-copy tayo. Control C na muna. Or diretso na. Sige, diretso na natin. Example, dito ka nakukuha. Copy mo lang, huwag mo muna move. Para hindi ka na mag-paste ng kung ilang D. Example, D1. Ang quantity niyan is 1. D2 is 4. So, imbes na gagawa ka ng, magka-copy paste ka ng 4 na 4. D2. Mag-copy command ka na lang. Copy, select mo yan. Then dito, sa D1, gusto mong pick upin yan dito, sa baba. Dito sa living room D1. Bakit? Kasi, ganito. Base point natin dito. Para magamit natin yung mid between 2 points dito. Mid between 2 points. Click mo dyan, then click mo dyan. Nakapwesto na siya dyan. So, nangyari, itong point na to, kung saan mo ginamit na base point, nasa pagitan na itong points na yan. Yan. So, para lang magaya natin yan. Similar. Tapos, meron naman dito, paano kung dito? Ay, mali. Paano kung dito sa kitchen, dirty kitchen? Dito ang mid between 2 points mo. So, pick upin mo siya dito. Dito sa taas mo, pick upin. Para mid between 2 points. Then, meron dito yung nasa side. Ito. Paano naman dito? Ito ang mid between 2 points mo nan. Ito, tsaka to. So, pipick upin mo siya dito, sa right side. So, may isang way, ang ginawa niya, nag-space na siya dito ng, hindi pala. Dito sa tags ng window yan. Dito sa tags ng window, center yan, no? Naka-space siya ng point 1250. Point 1250. So, yung isa ginawa niya, naglagay na muna siya ng, sa layer tayo ng tags na. Gumawa siya ng, ganito hindi ko sure kung tamang pagkaintindi ko, pero parang ginawa niya ganito. Gumawa muna siya ng line na ganyan. Then, point 1250. Kumbaga, omnidirectional na to, no? Kapag magpe-paste ka niyan, so select mo lang yan, then copy, dito na ang base point mo, tatapat mo siya dito. Example, hindi, ito na lang na, sa terrace na lang natin sample, kasi may window na tayo dun. So W2 yan, so select natin yan. Copy, lagyan na natin yung iba. Ito ginawa niya ganyan,
then copy. Magiging base point natin yan dito sa taas, no? So yun yung part na nakadikit sa window. W2 dali natin sa terrace. So mapapansin mo may midpoint dyan, may midpoint dito, dali mo lang pababa, may tracking yan. Then yan, nakapaste na siya. Tapos di-delete mo na lang ito. So isang way yan, no? Posibleng mas mabilis pa na way to para sa inyo kung saan kayo komportable. Yan, meron ka ng tags, window, door, text, yung label ng dimension, okay. So yun lang ang the rest dito. Ang next mong gagawin yan, itong wall na to, ididiretso mo na yan, no? Kasi na lang natin, extend. So ayaw mag-extend, zoom out. Yan. Yan na lang muna kasi ibang thickness na to. Yan, dire-diretso na tong wall na to. Yan, pag nabuo mo tong wall na to, mag-intersect ito. Ang i-offset mo muna pala ng 0.15, then yung midpoint nun, doon ka magsusukat ng 3.22 para makuha mo yung differential na tong wall ng bedroom 2 kasi wala tong sukat mula dito yan sa perimeter. So dito ka magsusukat ng 3.22, then meron kang sukat na to, offset niya mula dun sa perimeter 1.9, 4.0750. So kaya nang dumiskarte dun, basta ganun lang sana. Na-demo naman na yung pag-move ng door, window, tsaka tags. So yun lang, best of luck.